Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cristobal o mas kilala bilang Kristong Antingero. 73 anyos na sa kasalukuyan. Batid kong ako'y matanda na at hindi na kaya pang isulat itong kwento ko, kaya pinakiusapan ko na lamang po ang aking apo. Dati po akong kilabot sa sabungan at may-ari ng isang manukan. Kung susumahin, aabot ng mahigit 50 pirasong sasabunging manok ang alaga ko po. Ni minsan ay hindi ko ipinagkatiwala sa iba ang pag-aalaga at pagkukondisyon sa aking mga manok. Bukod kasi sa aktual na training, mayroon din talaga akong itinatagong anting-anting. Minana ko pa ito mula sa aking lolo na matagal nang yumao. Siya rin po ang nagturo sa akin kung papaano alagaan ang anting-anting. Hawak ko ang swerte ng panahong iyon. Kaya lang po, hindi ko naman pwedeng ibahagi iyon dito dahil ang mga tagapagmana lamang ng anting-anting ang dapat makaalam kung papaano ito gagamitin sa iba't ibang paraan. Tuwing suot ko po ang anting-anting, nakatago lang ito sa loob ng aking damit upang walang makakita at makainteres. Linggo ng hapon, galing ako sa sabungan. Nakipusta sa manok ni kumpare kong si Bono. Nanalo ang manok niya kaya nag-imbita siyang mag-inuman kami doon sa bagong bukas na beer house sa baryo. Balita raw ni paring Bono ay masarap ang pulutang sisig doon. Sa katunayan daw, binabalik-balikan daw iyon ng mga customer. Palibhasa ay sa baryo at may kalayuan din sa bayan. Talagang dinadayo ito ng mga taga-Karatig baryo pa namin. Pagpasok namin sa beer house, nakahanap kagad kami ng table malapit sa entrance. Hindi naman ganoon kabongga yung lugar. Kumbaga, parang pinagandang kubo lang ang itsura. Hindi tulad sa bayan na malalaki ang beer house at sadyang makukulay ang lugar. Nakaupo na kami noon nang lumapit ang isang waiter. Sa tansya ko po ay hindi lalagpas ng 25 ang edad. Gaya ng inaasahan ko, inirekomenda niya iyong sikat na sisig sa kanilang menu. Dahil sa bikring uminom ang mga kasama ko, hindi na rin sila nagpatagal pa sa pagbili ng aming pulutan. Habang abala sa pagkukwentuhan sina paring Bono, inililibot ko naman ang tingin ko sa paligid. Hanggang sa mapansin ko iyong lalaking papasok sa beer house. Siguro po nasa mahigit 30 anyos na ito sa tansya ko lang ha. May hawak itong serving plate na may lamang pagkain. Napakunot ang aking noo. Mukha kasing hindi naman ito serbidor sa beer house. Isa pa, sa pagkakaalam ko ay doon sa malaking kusina sa loob ng beer house nanggagaling ang mga pagkain, hindi sa labas. Kung kaya't hindi ko inalis ang tingin sa lalaki nang magpalinga-linga ito. Iba ang pakiramdam ko rito. Kung tama man ang aking hinala ay agad ko ring malalaman kapag lumapit ito sa amin. Makalipas lang ang ilang sandali, lumapit na nga ito sa mesa namin. Sa lahat kasi ng mesa roon ay yung sa amin na lang ang wala pang pagkain. Sa pagkakaalam ko, Kuya Bari, 3 putahe ang inorder ni paring Bono. Ngunit ang inilabag nito ay iisang putahe lang, iyong sisig. Nanatili ang tingin ko sa lalaki. Batid ko ang pag-iwas nito ng tingin sa akin. Noong pagmasdan ko iyong hinain niyang sisig, agad akong may napansin. Kahit na kasi maraming nakalagay na rekado doon, hindi pa rin nakaligtas sa paningin ko iyong manipis na parang hibla ng buhok. Hindi lang kasi iisa iyon. Akmang sasandok na si paring Bono sa nakahaing sisig nang pigilan ko siya. Tinawag ko yung lalaking nagdala noon sa amin at pasimpleng inalok. Siyempre, inaasahan ko ng tatanggi ito pero mas nanaig ang kagustuhan kong makasiguro.
Nang pilitin ko ang lalaki na tumikim ng sisig, bigla na lamang nanlisik ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Ngunit sa halip na masindak, tumayo ako at dinala ang sisig habang papalapit sa lalaki. "O pare, sandali. Huwag mo lang pilitin kung ayaw. Inuman na lang tayo pare," sabi pa ni paring Bono. Ngumisi ako at saka yumuko para bumulong sa lalaki. "Alam ko kung ano ang balak mo ha. Kanina pa kita naaamoy bata. Hindi ka taga rito at alam ko rin kung ano ang pakay mo." Nakipagtigasan ng tingin ang lalaki, ngunit hindi rin ako nagpatinag ng oras na iyon, Kuya Bari. "Uy, kunin mo itong sisig mo at umalis ka na sa baryo na ito ha. Kung ayaw mong pulbusin kita, dudurugin kita dito mismo sa kinatatayuan mo." Inilabas ko ang anting-anting na nakakwintas sa akin. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari, ng aking hinala sa lalaki nang bigla na lamang itong umatras. Aswang. Aswang ang lalaking iyon na maaaring mula pa sa angkan ng mga manlalason sa baryo. Kung nagkataon, kami sana ang biktima nito. Maya-maya lang, dumating na rin ang waiter na kumuha ng order namin. "Oh, bakit na doble? Teka, nasa na yung sisig kanina?" tanong ni paring Bono. Nagtataka namang napatingin sa amin iyong waiter. Ho? Wala pa ho akong dinadalang sisig dito, boss." Nagkatinginan kami ni paring Bono. Wari pareho kami ng naiisip. Hindi naman kami bulag at bingi tungkol sa mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang sa baryo. Malaya silang namumuhay bilang ordinaryong tao tuwing may araw pa. Katunayan nga na hindi sila mga mahihinang uri ng aswang dahil hindi sila natatakot sa liwanag o sikat ng araw. Ngunit sa mga pangontra, mapabawang man, asin o buntot ng pagi, imposibleng hindi sila nito tatablan. Lalo na kung ang gagamitin sa kanila ay puwersa rin mula sa kalikasan. Balita ko pa nga hindi lang iyon iisang pamilya, kung hindi marami sila. Sa lawak po ng aming baryo, hindi na namin alam kung saan naglalagi ang iba. Pero sa isang kagaya ko na may espesyal na kakayahan dahil sa anting-anting, malalaman ko kung may aswang sa paligid kahit nakapikit pa ang aking mga mata. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ipinagkibit-balikat na lamang namin ni paring Bono ang nangyari, lalo na't wala namang masamang nangyari sa amin. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas mula ng gabing iyon. Hindi ko inaasahan ang patikim na gagawin sa akin ng mga aswang sa baryo. Hating gabi na nang marinig ko ang putakan ng mga manok. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng kubo kung saan ako natutulog tuwing gabi. Doon pa lang, kinutuban na ako sa nangyayari. Kinuha ko ang aking punyal na gawa sa matibay na kahoy at may nakaukit na salitang pareho sa suot kong medalyon. Dinasalan ko muna ito bago ko isinuksok sa aking tagiliran habang nakasilid pa sa kaluban. Hawak naman sa isang kamay ko ang lamparang tatanglaw sa aking daraanan. Iyon na ang hinihintay kong pagkakataon para harapin ang aswang na gustong kumalaban sa akin. Akala yata nito'y basta-basta na lamang akong uurong sa labanan at magpapabiktima sa kanya. Noong makarating ako sa dulo ng manukan, nakita ko ang maliliit na patak ng dugo. Sinundan ko iyon, Kuya Bari, hanggang sa makakita na rin ako ng mga nalagas pang balahibo ng mga manok.
Umalsa ang galit ko sa isiping ilan sa mga alaga ko ang naperwisyo ng sino mang pumasok sa manukan ko. Ginalugad ko ang buong manukan, ngunit wala na akong naabutan. Ang gabing iyon ay muli pang nasundan. Umaga noon nang makita ko ang nagkalat na balahibo sa manukan. Bukod pa roon, makikita rin ang mga pira-pirasong laman ng mga sasabunging kong manok na mas lalong nagpasikdo ng galit ko sa sino mang gumawa noon. Marami sa mga alaga ko ang nawala at namatay. Hindi ko na mapapalampas ang nangyaring iyon, kaya bago pa man muling sumapit ang dilim, lihim na akong nagmamatyag sa paligid. Masyadong tahimik, bagay na hindi dapat ipagsawalang bahala sapagkat hindi ordinaryo ang ganoong gabi. Madalas kasing maririnig ang ingay ng mga kuliglig at ibong panggabi, ngunit ng gabing iyon, iba ang aking naririnig. Maingay ang mga palaka. Noong una, malakas iyon, hanggang sa unti-unting humina na parang kahit ang mga ito'y takot sa anumang paparating. Maalinsangan ang paligid. Umaalingasaw ang kakaibang amoy. Amoy na bubulok. Pinatay ko muna ang ilaw ng lampara at hinanda ang mga gamit. Mukhang hindi na ako mabibigo sa pagkakataong iyon. Kinapa ko ang aking anting-anting na nakakwintas sa aking liig. Ang maliit na medalyon na iyon ang magsisilbing proteksyon ko sa aswang na nasa paligid lamang. Pumikit ako noon para umusal ng panalangin. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng sunod-sunod na kaluskos mula sa damuhan. Alerto akong kumilos papalabas ng kubo. Sinundan ko ang pinagmumulan ng ingay. Nagsimula ng pumutak ang mga alaga kong manok. Hudyat na kailangan ko ng harapin ang pumasok sa aking bakuran. Ha! Sinasabi ko na nga ba eh. Dumadagundong ang aking boses sa tahimik na gabi. Kitang-kita kasi ng aking mga mata ang isang lalaking nasa anyo na ng isang aswang habang hawak ang isa sa aking mga alagang manok. Nabitin ito sa pagsubo nito at nanlisik ang mga matang sumulyap sa akin. Binitawan nito ang manok at saka humarap. Lumabas ang matutulis nitong kuko at nagkikislapang mga pangil sa dilim. Ngunit hindi ako nagpatina. Hindi ako umatras kahit dahan-dahan itong lumalapit. Ilang sandali pa'y tanging malalakas na pag-angil na lamang at ang walang tigil kong pagbigkas ng mga dasal habang sinisikap na tamaan ang anumang bahagi ng katawan ng aswang. Inundayan ko ito ng sunod-sunod na suntok. Umigkas ang aking paa na tumama sakto sa leeg ng pangit na nilalang na iyon. Biglang napaatras ito. Wari batid ng talo na ito sa pagkakataong iyon. Ngunit hindi ko naman iyon hinayaang mangyari. Hinabol ko po ang aswang at malakas na inundayan ng saksak sa balikat. Hindi pa ako nasayahan sa aking nagawa. Binunot ko ang punyal at saka ibinaon ito sa liig nito. Wala na itong takas. Bumagsak ang katawan nito sa lupa. Duguan. Ngunit sa halip na pula ay kulay itim ang dugo pala nito. Haha, nagkamali ka ng kinalaban. Sambit ko habang hinihingal pa sa pakikipaglaban. Dahil batid kong hindi lamang ito ang nag-iisang aswang sa baryo, natitiyak ko ring maaari pa akong balikan ng mga kasamahan nito. Kaya naman bago pa sumapit ang bukhang liwayway, binaybay ko ang madilim na daan patungo sa alam kong kuta ng mga aswang. Walang ibang lugar kung hindi doon sa may paanan ng bundok. Mas gusto kasi nilang malayo sa mga tao ang kanilang kuta
upang walang makahalata. Hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari. Bigla na lamang akong nakarinig ng mga pagkaluskos sa paligid. Palakas iyon ng palakas hanggang sa tumambad sa akin ang naglalakihan at itim na itim ng mga aso sa aking harapan. Alam kong hindi ordinaryong aso lamang ang mga iyon, kaya inilabas ko ang aking punyal at ang aking anting-anting na nooy kumikislap sa dilim. Hindi natuloy ang pagsugod ng mga ito. Bigla silang napaatras. Subukan niyong lumapit ng matulad kayo sa isang kasamahan ninyo. Buong loob kong sinambit sa kanila. Dahilan para tuluyan ng umatras ang mga ito at kumaripas ng takbo papalayo. Kumalat ang balita tungkol sa mga aswang sa baryo. Naglagay ng kani-kanyang mga pangontra ang mga taga roon sa lugar namin. Mula nang mangyari iyon, Kuya Bari, ay wala na akong nabalitaan pa o nakaengkwentrong aswang sa aming baryo. Ngunit ang hindi ko inaasahan sa lahat ng nangyari ay ang biglaang pagsasara ng beer house. Doon ko lamang napagtanto na ang mismong may-ari pala nito ay kabilang sa angkan ng mga aswang na malayang namumuhay sa aming baryo. Kasama ito sa mga lumisan, kaya nawala na ang nag-iisang tambayan ng mga lasenggo sa aming lugar. Batid kong marami pa at marami na ang hindi naniniwala sa mga aswang. Ngunit sadya talagang may mga nilalang na mahirap paniwalaan hanggat hindi pa nakakaharap ang mga ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. Ingat po ang lahat at pagpalain po ang inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Kristong Antingero. Ang karne ang isa sa pinakamasarap na ulam, lalo na kapag masarap ang pagkakaluto. Isa sa pinakamasarap na luto ng karne ay adobo o kaya naman ay sinabawan na maraming gulay o repolyo. Ngunit sa ibabahagi ko pong kwento ay wag nawa kayong maumay sa karne. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Monit. Nais ko po nyo itago ang aking pagkakilanlan dahil pribado po akong tao at nahihiya ako dahil baka isipin ng iba na weirdo ako. Kasalukuyan po akong nasa New Zealand po. Nakapangasawa ako ng taga rito, kaya naman maraming nagpabago sa aking buhay. Ang kwentong aking ibabahagi po ay naganap taong 1976 at ako'y nasa 18 taong gulang noon. Bilang mga kabataan ay likas na sa atin ang kuryosidad at ang kuryosidad ang kadalasan na nagpapahamak sa atin. Sa parting Luzon, hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa pribadong pamumuhay ng mga tao sa lugar na iyon. Natatandaan ko, magpapasko po noon. Kaya naman masyadong abala ang lahat ng tao para sa okasyon na 4 na araw na lang ay ipagdiriwang na ng buong mundo. Ngunit ang bayan namin na iyon ay hindi pa masyadong matao. Sa sobrang tagal, hindi ko na matandaan ang eksaktong larawan at senaryo. Ang naaalala ko po ay may tulay na nagduduktong sa bayan namin at sa kabila. Isang gabi, nagkayayaan kami ng aming barkada upang mamasyal sa bayan. Habang naglalakad kami sa ilalim ng napakaliwanag na buwan, ay panay ang aming huntayan. May mga mais na pananim akong nakikita pero hindi ako sigurado kung mais nga dahil sa tagal na rin ng pangyayaring iyon. Hindi pa man kami nakarating sa bayan ay may isang tindahan kaming nakikita. Nag-iisa lamang iyon sa gilid ng kaparangan. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Naisip namin na sino naman ang bibili sa ganitong lugar na wala man lang katao-tao. Mahirap po talaga paniwalaan, Kuya Bari, pero iyon po ang totoo.
na may tindahan sa lugar na walang katao-tao. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad at nakita namin ang isang babae na nagbabantay sa kanyang tindahan. Nakaupo ito at nakatingin sa kawalan. Kaya naman naisip namin na siguro ay nababagot na siya sapagkat walang bumibili. Napailing lang kami at nagtuloy sa paglalakad. Nang hindi pa kami nakakalayo ay kinalabit ako ng isa naming kaibigan at itinuro ang tindahan. Nagulat kami sa hindi namin malaman kung saan nanggaling ang mga taong dumagsa para bumili sa kanyang mga panindang karne. Biglang nagbago ang aura ng tindera. Ngumiti ito ng napakaaliwalas. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad papunta sa aming pupuntahan. Kinabukasan, binalita ko sa aking ina ang tungkol sa tindahan ng karne sa lugar bago ang bayan ng aming pinuntahan kagabi. Nagtaka ang aking ina. Ayon sa kanya ay wala namang umanong tindahan ng karne sa lugar na iyon. Kaya naman inaya ko siya para matignan namin ang sinasabi kong tindahan. Kung kaya't nagpasya kami ni inay na magtungo sa tindahan ng karne na tinutukoy ko. Mga humigit kumulang 30 minuto ang nilakad namin papunta doon. Ngunit ang ipinagtataka namin ay wala ni bakas ng tindahan kaming nakita. Kaya naman nanggagaliiti ang aking ina sa sobrang inis niya sa akin. Kuya Bari, talagang nagtaka po ako kasi malinaw sa mata namin ng mga kasama ko kagabi ang tindahan na yun, yung tindahan ng karne na may nakasimangot pang ang tindera. Kaya sinabi ko sa aking ina na baka sa gabi o hapon lamang ito nagbubukas. Mainam na bumalik kami mamaya. Umuwi muna kami ni inay at balak naming mamaya na lang kami bibili para sa Noche Buena namin sa susunod na araw. Masarap kasi mag-adobo ang inay ko kaya hindi talaga mawawala ang karne namin sa hapagkainan. Kinagabihan, nagpasya kami ni inay na bumili ng karne sa tindahan na iyon. Kasama ko ang aking mga pinsan. Kuya Bari, ang gabing iyon ang hindi ko talaga malilimutan. Dahil ang gabing iyon ay naganap ang hindi ko makakalimutang karanasan. Habang binabaybay namin ang daan, sa tulay pa lamang kami ay hindi na maganda ang pakiramdam ng aking ina. Mukha umanong nagtaasan ng kanyang mga balahibo. Sinabi ko sa kanya na baka dala lang ng malamyang sinag ng buwan at pagod na siya dahil madami siyang inasikaso noong umaga. Pagkalagpas namin sa tulay ay nakita na namin ang tindahan ng karne. Doon pa lang siya naniwala na mayroon ngang tindahan doon. Katulad kagabi, marami na naman ang nakapila at namimili. Pumila din kami sa tindahan habang ang iba kong pinsan ay nakaupo lang sa gilid habang nag-aantay sa amin. Nagtataka kami ni ina na tahimik ang mga nakapila at aalis lang kung nabigyan na ng kanilang kailangan. Nang kami na ang sumunod ay napangiti ng pagkatamis-tamis ang tindera. Maganda po ang tindera, Kuya Bari, at napakakinis nito. Kaya naisip ko na hindi na pagtatakhan kung bakit madami ang nakapila sa kanyang tindahan. Tinanong niya ang aking ina kung anong parte ng karne ang kanyang gusto. Ngunit sa akin nakatingin. Kuya Bari, nagandahan din talaga po ako sa tindera. Mahaba ang kanyang buhok na hindi ko alam kung hanggang saan at napakakinis po talaga at napakaputi ng kanyang balat. Habang nagbabalot siya sa pinamili namin ay panay ang kanyang tingin sa akin. Gusto ko na nga isipin sa mga oras na iyong Kuya Bari na gusto niya ako. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo.
Nang kami ay makauwi na, naibahagi ko sa aking mga pinsan na panay sulyap sa akin ng tindera. Ang sabi pa nga nila na baka nga natipuhan ako ng matandang tindera, sabay tawanan nila. Nangunot ang aking noo nang marinig ko ang sinabi nila. Paanong matanda yung tindera samantalang malinaw pa sa aking utak na isa siyang magandang dalaga? Sinabi ko sa kanila na hindi matanda ang aking nakita. Ngunit kanilang iginiit na matandang babae daw ang nakikita nilang tindera. Dahil sa ipinipilit ko rin ang aking nakita, ay naging dahilan pa ito upang magkapikunan kaming magpipinsan. Umuwi po ako sa bahay at nang makita ko ang adobo ni inay ay agad ko itong nilantakan. Napakasarap talaga ng luto ni inay. Kaya naisip kong kaya mahal na mahal siya ni itay. Nang matapos akong kumain ay nagpahinga muna ako. Sinabihan ko na lang sila inay na nauna na akong kumain at nagugutom na ako. Maya-maya'y hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising ako, Kuya Bari, na sobrang sakit ng aking tiyan. Ang hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sakit, ngunit sobrang sakit talaga. Agad akong bumangon, ngunit tila napakabigat talaga ng aking katawan. Hindi ko alam kung anong oras na, ngunit parang malulunod ako dahil sa kadiliman na namamayani sa aming tahanan. Halos kinakapos na ako sa hininga na pakiramdam ko hanggang liig ko na lang. Nagsusumigaw ako dahil pakiramdam ko po talaga ay may nakadagan sa akin. Nang magdilat ako ng mga mata ay nakita ko ang tindera ng karne na nakapatong sa akin. Saglit na wala ang aking nararamdamang sakit, Kuya Bari, dahil sa kagandahang aking nakikita. Ngunit saglit lang iyon. Maya-maya'y nakita kong biglang tumanda ito at humaba ang kanyang kamay na akala mo ay parang praying mantis. Napakapangit niya at napakahaba ng kanyang pangil at dila. Nanlaki ang aking mga mata at sobrang takot ang aking nararamdaman. Mabuti na lamang at biglang pumasok ang aking mga pinsan. Narinig nila umano na tila sumisigaw daw ako. Nakita ko pa kung papaano tumalon ang nilalang sa bintana. Ibig sabihin, hindi ako nananaginip. Agad akong dinaluhan ng aking mga pinsan at doon ko lamang naramdaman ang pagsakit muli ng aking tiyan. Agad namang lumabas ang isa ko pang pinsan upang sunduin ang aking magulang. Isang oras din ang lumipas nang makabalik siya kasama ang aking ina at ang isang manggagamot na hindi ko na maalala ang pangalan. Ginamot niya ako. Nag-orasyon siya ng mga lingwaeng hindi ko po maintindihan talaga. May ipinahid siya sa tiyan ko at pinainom ako ng langis na ang sama talaga ng lasa. Parang umiinom ako ng mantika. Sa sobrang kakasuka ay hindi ko talaga napigilang ilabas lahat ng kinain ko. Halos parang hinalukay ang aking sikmura, Kuya Bari. Kulang na lang po ilabas ko pati ang aking bituka sa sobrang pagsusuka na aking ginawa. Pinagpawisan po ako ng napakalamig. Hindi ko na alam ang aking gagawin nung mga oras na iyon. Lalo akong natakot nang magsuka ako ng kulay berde na malapot. Ani ng albularyo. Lason daw iyon ng aswang at kailangang mailabas ko pa ang karning kinain ko. Ipinakuha ng albularyo ang karning aming binili. Binudburan niya ito ng asin at ng kanyang langis. Sinabayan pa niya ng orasyon. Halos masuka kaming lahat nang makita ang karne na parang karne ng kung anong hayop. Hindi namin mawari kung anong hilatya ng karneng iyon. Nagsuka ako muli, Kuya Bari, at nailabas ko na ng tuluyan ang aking kinain. Lahat-lahat nailabas ko na. At halos himatayin at mawala ako sa aking ulirat nang mailuwa ko ang isang putol na daliri.
Matapos ko maisuka iyon ay nawalan ako ng malay. Talagang nandilim po ang aking paningin at tuluyan ng bumagsak. Kinabukasan nang magising po ako, ang sakit-sakit ng katawan ko na akala mo ay nagbuhat ako ng tigsa 10 kilong palay ng ilang beses. Ayon sa aking mga pinsan ay pinuntahan umano nila ang tindahan ng karne at muntik nang makipagsagupaan ang albularyo sa mga napag-alaman nilang mga aswang pala. Ang mga karning ibinebenta pala nila ay mga para sa aswang ding tulad nila. Ngunit natakot ang mga aswang dahil nagsanib puwersa umano ang mga albularyo sa aming bayan at sa kabilang baryo. Dala-dala nila ang mga sulo, itak at mga buntot pagi. Hindi na nagdalawang isip pa ang taong bayan at ang albularyo. Tinugis nila ang grupo ng mga aswang at walang awang pinaslang lahat ang mga kampon ng kadiliman. Matapos iyon ay sinunog ang nasabing tindahan. Nagsipagtakbuhan pa nga ang mga mamimili doon na pinaniniwalaan nilang mga aswang din. Marami ang nakatakas dahil sa taglay nitong bilis tumakbo. Hindi na nila hinabol pa ang iba dahil mabilis itong naglaho sa kakahuyan. Tinaniman ng albularyo ng itlog at asin ang kinatitirikan ng nasunog na tindahan upang hindi na ito balikan pa ng mga aswang. Napagtanto ko na marahil ay alam ng aswang na tindera na iyon na mga tao ang bumili sa kanya nung gabing iyon, kung kaya't tinaniman niya ito ng lason upang mayanggaw niya kaming magpamilya. Sa kabutihang palad naman ay hindi naman po ako nahawa sa pagiging aswang, Kuya Bari. Mabuti na lang daw at naagapan ako at nailabas ko ang lason sa aking katawan. Ani ng albularyo, ang aswang nakawangis ng praying mantis ay ginamit niya ang kanyang kagandahan upang makaakit ng kanyang bibiktimahin at isa na sana ako sa mga biktimang iyon. Marahil sa panahon ngayon ay mahirap paniwalaan ang ganitong mga kwento. Ngunit para sa ating mga personal na nakaranas sa ganitong mga kababalaghan ay mananatili itong totoo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling maibahagi niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Monit. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bilang isang listener ng inyong channel ay nahikayat po ako na ibahagi sa inyo ang aking kwento tungkol sa aswang. Ito po ang kauna-unahang naging karanasan ko, kung kaya hinding-hindi ko po ito malilimutan. Matagal na rin po ito nangyari, subalit hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vanchi. Si Lola Pasing lang po ang kasama ko sa bahay. Nasa abroad po kasi ang aking ina at may ibang pamilya naman po ang aking ama. Bata pa lamang po ako ay madalas na akong kwentuhan ni Lola Pasing tungkol sa mga aswang. Marami na rin itong naikwento sa akin, Kuya Bari. May mga kaalaman na rin naman ako tungkol sa mga ganitong nilalang dahil nga nagbabasa rin ako ng mga bagay tungkol sa mga ito. Kahit hindi pa ako nakakakita ng aswang ay naniniwala akong totoo ang mga ito dahil marami na rin akong narinig na kwento sa aking Lola Pasing. Ang iba pa nga ay sarili niyang karanasan. Kung aswang po ang pag-uusapan, may mga bagay na ipinapaalala sa akin si Lola Pasing. Isa na po rito ang tungkol sa mga katok sa kalagitnaan ng gabi
o sa madaling araw. Ayon kasi kay Lola, kapag may narinig akong katok sa pagitan ng ganoong mga oras ay wag na wag kong pagbubuksan. Hindi ko raw kasi masisigurado kung ano ang makikita ko o mangyayari sa akin kapag ganoon. Isa pa ay baka mapahamak ako kapag sinaway ko ang malimit itong paalala tungkol doon. Nagtataka man ako, ngunit sinunod ko na lamang ang mga sinabi sa akin ni Lola. Ang tanging sabi lang nito sa akin noon ay ang mga katagang, "Apo, may mga aswang kayang gayahin ang mga tao sa pamamagitan ng anyo at kadalasan ay sa pamamagitan lamang ng boses." Hindi ko man lubos maintindihan noon si Lola Pasing, subalit nang may mangyaring kakaiba sa akin ay doon ko lang napagtanto ang kanyang mga sinasabi. Madaling araw na iyon, hindi pa ako natutulog dahil abala pa ako sa pagbabasa ng libro. Nakahiga ako sa aking silid at si Lola naman noon ay natutulog na rin sa kwarto niya. Tutok na tutok ako sa aking pagbabasa, subalit napahinto ako nang may maulinigan akong mga pagkatok. Noong una ay hindi ko ito pinansin dahil baka guni-guni ko lamang ang aking naririnig. Subalit makalipas ang ilang minuto ay wala nang tigil ang pagkatok. Isinara ko ang librong binabasa ko at pinakinggan kung saan nanggagaling ang mga pagkatok na iyon. Walang ano-ano ay napatayo ako dahil sa pag-aakalang nasa pinto ng aking silid nagmumula ang mga pagkatok. Dahan-dahan kong tinungo ang pinto at patuloy pa rin akong sa pakikinig. Papalapit na ako ng papalapit at palakas ng palakas ang naririnig kong pagkatok. Dahil sa kabang nararamdaman ko ay kinuha ko ang walis tambo na nasa gilid ng aking kabinet. Inihanda ko ito para sakaling kung may aatake sa akin kapag nabuksan ko na ang pinto ay may panlaban ako. Napapalunok pa nga ako ng mga oras na iyon. Naiisip ko kasi ang mga sinabi sa akin ni Lola Pasing tungkol sa mga maririnig kong mga katok sa kalagitnaan ng gabi. Sumagi pa nga sa aking isipan na baka si Lola lamang iyon at naglalakad habang nananaginip. Subalit napailing ako dahil malabo itong mangyari. Hindi naman kasi nagkakaganon si Lola. Nilakasan ko na lamang ang aking loob at pilit na iwinawaksi ang mga bagay na pumapasok sa aking isipan. Nagsimula ako sa pagbukas ng aking pinto. Paunti-unti dahil nanginginig na rin ng aking mga kamay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang ginagawa ko iyon ay napapapikit pa ako. Nang mabuksan ko na, ay napamulat ako ng aking mga mata, ngunit wala naman akong nakita. Wala kahit anong anino o nilalang ang nasa tapat ng aking pintuan. Isasara ko na sana ang pintuan ng aking silid nang mapatigil naman ako.
Muli na naman akong nakarinig ng mga pagkatok at sa pagkakataong iyon ay nasa pangunahing pintuan na iyon ng aming bahay. Pinipilit ko mang pigilan ng aking sarili na hayaan na lamang iyon, subalit hindi ko ito magawa. Tila may boses na bumubulong sa akin na puntahan ang nasabing pinto at buksan iyon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aming pintuan noon. Hindi pa rin tumitigil ang pagkatok. Patuloy lang din ako sa aking paglalakad. Dumagdag pa sa aking takot noon ang madilim na paligid. Patay na po kasi ang ilaw sa labas at tanging sa silid lamang ng aming lola ang mayroong liwanag. Malapit na ako sa aming pintuan at nakahawak na ako sa doorknob nito. Akmang bubuksan ko na sana ito, subalit bigla akong nakarinig ng tinig. "Apo!" Rinig ko na tawag sa akin ni Lola. Dahil doon ay biglang nawala ang aking kaba. Napalingon ako noon sa aking likuran upang tignan si Lola. Subalit nang makalingon na ako ay nanigas ang aking katawan. Wala si Lola Pasing sa aking likuran. Muli kong narinig ang pagtawag nito, ngunit sa pagkakataong iyon ay nagbigay na iyon ng labis na takot sa aking sistema. Paulit-ulit itong binibigkas ang katagang iyon. Naririnig ko na rin ang pagtibok ng aking puso dahil sa nangyayaring hindi maganda. Ilang sandali pa ay mayroon na namang kumatok, sabay sabi ng mga katagang, "Apo, buksan mo naman ako. Si Lola Pasing mo ito." Napailing na lamang ako ng mga sandaling iyon. Gusto kong maiyak dahil sa takot na nararamdaman ko. Nanginginig man ang aking katawan ay sinikap kong makasilip sa bintanang katabi ng aming pintuan. Nanlaki ang aking mga mata nang may maaninag akong nilalang na nakatayo sa tapat nito. May ilaw naman kasing nagmumula sa buwan, kung kaya kahit papaano ay makikita ang nasa labas ng aming bahay. Mapuhok ang maitim nitong balat. Kitang-kita ko kung papaano niya katukin ng aming pintuan. Ilang saglit ay bigla na lamang itong napatingin sa aking direksyon. Mabuti na lamang at nakapagtago ako bago ako nito makita. Hindi ako makapaniwala dahil namumula ang mga mata nito na animoy nagbabaga. Paunti-unti akong humakbang paatras at nang nangangalahati na ang layo ko mula sa pintuan ay umayos na ako sa aking paglalakad. Dumiretso ako sa silid ni Lola Pasing at nakita kong mahimbing pa rin itong natutulog. Nilapitan ko si Lola at ginising ko siya. Wala pa rin namang tigil sa pagkatok ang kung anumang nilalang na nasa labas ng aming pintuan. Nang magising si Lola ay doon na lamang nawala ang pagkatok. Tinanong ako nito kung ano ang nangyari. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Dali-dali naman siyang lumabas ng silid, dala-dala ang kanyang itak. Sumunod naman ako kay Lola. Pinanood ko lamang si Lola sa kanyang gagawin. Binuksan nito ang pintuan at saka siya lumabas ng bahay. Laking pagtataka ko dahil wala na roon ang nakita kong nilalang.
Dahil sa nangyari ng gabing iyon ay ikinuwento sa akin ni Lola ang naging karanasan niya noon. Ayon kay Lola ay isang aswang ang aking nakita. Dahil nga sa sabi niyang may kakayahan ngang manggaya ang mga ito. Katulad ko ay naranasan rin iyon ni Lola noong bagong panganak pa lamang ako kay Mama. Naalala kong sinabi nga pala iyon ni Lola sa akin. Laking pasasalamat lamang nito dahil hindi ko tuluyang nabuksan ang pinto. Sabi pa ni Lola, kapag nabuksan ko iyon ay marahil na natangay na ako at nabiktima. Noon ko lang din naintindihan ang mga paalala niya na wag kong bubuksan ang pinto kung may marinig akong katok sa kalagitnaan ng gabi o sa madaling araw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan niyo po. Maraming salamat po. Gumagalang, Vanji. Sa isang liblib na lugar ng Baryo Fatima ay nakatira ang mag-asawang sina Mang Dodoy at Aling Roseta. Buy and sell ang kanilang trabaho. Bumibili sila ng baboy at ibinebenta rin nila ang karne nito doon sa palengke. Isang araw, maagang umalis ang mag-asawa, sakay ang kanilang tricycle upang maghanap ng baboy para ibenta muli ang karne nito doon nga sa nasabing palengke. Madilim-dilim pa ang kapaligiran at binagtas nila ang daan upang makahanap agad sila ng baboy. Habang sila ay bumabaybay sa daan, may nadaanan silang isang tao at hila-hila nito ang isang malaking baboy gamit ang isang lubid na gawa sa uway. Pilit nitong hinihila ang baboy dahil ayaw nitong gumalaw at nakaupo lamang ito, kaya ang ginawa ng matanda ay pinalo niya ito sa likod upang tumayo at maglakad. Subalit mga ilang minuto ay uupo na naman ito, kaya pinalo na naman muli ng matanda. Paulit-ulit na ganoon ang ginagawa ng matanda, kaya naawa ang mag-asawa at huminto ito upang kausapin siya. Tay, kawawa naman ang baboy. Baka napapagod na yan sa kakalakad kaya umuupo na. Siguro gusto rin niyang magpahinga. Sambit ni Mang Dodoy sa matanda. Huwag kayong makialam. Ang baboy na ito ay ibebenta ko kaya nagmamadali ako. Sigaw ng matanda. Tay, teka muna, kami na lang ang bibili ng baboy mo. Tamang-tama kasi, naghahanap kami ng baboy para pambenta. Tugon ni Aling Roseta dahil nakikita naman niya na mataba at malaman ng baboy na hinihila ng matanda. Doon ko ito bibenta sa kakilala ko, kaya umalis na kayo rito. Paasik na sagot ng matanda. Sa narinig nila ay mabilis silang tumalikod upang makaalis. Subalit hindi pa sila nakakalayo ay tinawag sila ng matanda, kaya bumalik sila. O sige. Pumapayag na ako, bilhin nyo tong walang kwentang baboy na ito. Pero dapat katayin nyo agad para hindi kayo malugi. Wika ng matanda at iniabot ang tali kay Mang Dodoy. Pagkatapos mabayaran ang matanda ay umalis na sila. Napangiti naman ang mag-asawa dahil sa laki ng baboy ay hindi sila lugi kahit hindi ito tinimbang ng matanda. Umuwi ang mag-asawa upang katayin na ang baboy para ibenta na sa palengke ang karni nito. Subalit napansin nila na ang baboy ay parang umiiyak at ang boses nito ay hindi katunog ng isang ordinaryong baboy, kung hindi parang isang bata na animoy nagmamakaawa.
Sa kanilang narinig ay nangilabot ang mag-asawa. Hindi na lang nila pinansin. Isa pa ay tila paus ang boses nito. Pagdating sa kanilang bahay ay agad nilang kinulong ang baboy at nagpakulo na sila ng tubig. Naghasa na rin ng itak at kutsilyo si Mang Dodoy at si Aling Rosita naman ay hinahanda na ang mga lalagyan ng karne ng baboy. Habang abala sila sa ginagawa ay nagising ang kanilang anak na babae dahil sa ingay ng iyak ng baboy. "Tay, sino ba ang batang umiiyak at nagmamakaawa na huwag siyang patayin?" tanong ng bata habang nagmumuta pa ito. "Wala naman akong narinig na umiiyak na bata, anak ah. Ano ba pinagsasabi mo? Ang baboy lang ang naririnig kong umiiyak," sagot ni Mang Dodoy. Dahil sa sinabi ni Mang Dodoy ay umalis na lang ang bata at nagtungo naman ito sa kanyang ina upang tanungin ito kung naririnig nito ang batang umiiyak at tila humihingi ng tulong upang huwag siyang patayin. Subalit ganoon pa rin ang sagot nito. Wala rin siyang naririnig na batang umiiyak maliban sa baboy na para ring umiiyak. "Hay nako, kumain ka na lang anak at baka gutom lang yan. May piniritong isda doon sa lamesa at ikaw na lang ang gumawa ng sausawan mo kasi abala pa ako dito sa mga ginagawa ko eh," wika ni Aling Roseta sa kanyang anak. Pumunta na nga sa lamesa ang bata upang kumain. Kinuha niya ang matalim na kutsilyo at kumuha ng 3 pirasong kalamansi upang ilagay sa kanyang sausawan. Piniga niya ito, subalit sa pangatlong kalamansi ay tumalsik ang katas nito sa kanyang mata kaya napapikit siya sa hapdi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay upang maghilamos. Paglabas ng bahay ay kinusot-kusot niya ang kanyang mata na halos nagluluha na dahil sa hapdi. Habang naglalakad ay napatingin siya sa kulungan ng baboy dahil naroon malapit ito sa gripo. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nasaksihan. Dahil ang nasa kulungan ng baboy ay isang batang nakatali ang leeg at patuloy na umiiyak. Humihingi ito ng tulong habang nakaharap ito sa kanya. Sinagilan siya ng gulat at takot, dahilan upang mapasigaw siya ng malakas. Nagmamadali namang pinuntahan ng mag-asawa ang kanilang anak upang tignan kung napaano ito. Pagdating ng mag-asawa sa kinaroroonan nito, ay nakaupo ito sa lupa at nanginginig sa takot habang nakaturo ang hinduturong daliri nito sa kulungan ng baboy. "Ano bang nangyari sa iyo, anak?" tanong ng ama. Lumapit ito at pinakalma ang bata. Tay, may bata sa loob ng kulungan ng baboy." Nauutal na tugon ng bata. Nanginginig ito sa matinding takot. Pagtingin ng mag-asawa ay wala naman silang nakitang bata maliban sa baboy na umiiyak. Kaya dinala nila ang kanilang anak sa loob ng bahay upang kumalma. Mga ilang minuto ay nahimasmasa na ang kanilang anak kaya tinanong nila ito ng maayos. Doon ay nalaman nila na ang nakita ng kanilang anak na nakataling baboy ay tila isang bata at hindi iyon baboy.
Nagimbal ang mag-asawa sa narinig nila sa kanilang anak. Subalit si Mang Dodoy ay hindi pa rin ito naniniwala dahil ilang taon na itong nagkakatay ng baboy at ngayon lang siya nakarinig na ang bata ay naging baboy. Kaya pumunta na ito doon sa kulungan ng baboy para katayin ito, para mabenta na nila ang karne nito sa palengke. Pilit naman siyang pinipigilan ng kanyang asawa at hindi ito nakinig dahil ang nasa isip nito ay nalipasan lang ng gutom ang kanilang anak, kaya kung ano-ano lang ang nakikita. Bago umalis si Mang Dodoy ay kinausap ni Aling Roseta ang kanyang anak kung paano niya nakita ang baboy na naging bata. Doon nalaman ni Aling Roseta na ang kalamansi ang dahilan kung bakit iyon ang nakita nito dahil tumalsik ang katas nito sa kanyang mga mata. Naririnig na nila ang iyak ng baboy. Handa na itong katayin ni Mang Dodoy dahil nakatali na ang 4 na paa nito. Biglang tumayo si Aling Roseta at kumuha ng ilang pirasong kalamansi at hinati nito sa 2 at piniga ang katas nito at nilagay sa baso. Bago pa saksakin ni Mang Dodoy ang baboy sa liig, ay agad na tinapon ni Aling Roseta ang katas ng kalamansi sa katawan ng baboy. Dahil sa ginawa nito ay nagalit si Mang Dodoy at sinigawan niya ito. "Ano ka ba naman, Roseta? Bakit mo binasa ng kalamansi ang katawan ng baboy? Alam mo namang mahihirapan tayong tanggalin ang balahibo nito kapag may kalamansi sa balat." Malakas na sambit ni Mang Dodoy at binalikan ang baboy upang patayin na ito. Paglingon ni Mang Dodoy ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang ulo ng baboy ay nagiging itim. Iyon pala ang buhok ng bata. Unti-unti ay nagpakita ito ng anyo. Sa nasaksihan ay halos mapatalon sa sindak ang 2. Ang baboy na nakita nila kanina ay naging isang ganap na isang batang babae. Malusog ito at umiiyak habang nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Nabitiwan ni Mang Dodoy ang hawak niyang itak dahil sa awa sa batang nakatali. "Naku, Dodoy, ang matandang iyon, malamang isa siyang aswang o mangkukulam. Malamang pinainom niya ang batang ito ng kung anumang klaseng langis o kung anuman na may orasyon para maging baboy ito, para siguro kainin nila at walang makakaalam na isang itong tao." Biglang sambit ni Aling Roseta dahil naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na kaya rin ng mga aswang baguhin ang anyo ng kanilang mga biktima upang maging hayop ding tulad nila. Halos umiyak si Mang Dodoy sa sinabi ng kanyang asawa dahil kung hindi niya ito tinapunan ng kalamansi ay hindi mapuputol ang orasyon ng aswang na mangkukulam dito at siguradong nakapatay na siya ng bata na walang kalaban-laban. Dahil ang batang ito ay naging biktima ng isang aswang na mangkukulam at sabik sa laman ng tao. Hinanap nila ang matandang nagbenta sa kanila ng baboy, subalit hindi na nila natagpuan ito. Wala ding nakakakilala rito. Ang ibig sabihin nito ay dayo lamang ang matandang iyon sa lugar nila. Nais lang nitong mambiktima ng mga taong walang kamalay-malay. Hindi rin nagtagal ay natagpuan nila ang mga magulang ng bata na mahigit 2 araw nang naghahanap sa kanilang anak. Naging isang aral sa mag-asawa ang huwag bumili sa hindi nila kakilala. Isang karanasan na hindi na nila malilimutan magpakailanman.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.